Nung mga nakaraang araw nga ay lagi ako nasa kanila at ngayon nga ay ako naman daw ang adayuhin nila. Gusto daw nilang ma-experience ang pamimiwas ng sigapo at bibili daw sila at samahan ko rin daw sila sa pangingilaw. Yun nga, ang dami. So, para nasisipsip yung aking mga kalamnan. So yun na nga guys, for today's video, ito na nga pala yung mga nakuha kong balakwit nung nakaraan at lulutuin ko na nga pala ngayon na tamang-tama nga dahil may mga bisita ako ngayong parating. Ito nga talaga hindi ko muna agad niluto at para nga ito talaga sa kanila. O parang wala namang nagtatanong. Ang bisita ko nga pala ngayon ay si Miss Hart at saka si Miss Arline, yung magkapatid na may-ari ng farm, tapos yung mga kasama nila. Noong mga nakaraan nga ay nakasama ko na rin silang gumala sa Lucena at ang usap lang namin ay isang araw pero inabot kami ng 3 days. O diba ganun sila kalayas? Ay sakto pare-pareho kaming mahilig gumala, hindi nagkasundo ang mga animal at magkakatropa na, animal pati. Habang wala pa nga pala sila ay nagluluto na ako ng ipapaulam sa kanila. At ayan, tumawag na nga pala sila at magpapasundo na daw sila sa bayan. Galing pa nga pala silang Ginluna. Wala lang, share ko lang. Buti na nga lang at hindi masyadong maalon, masusundo namin sila sa bayan. Mahirap kasi magbangka kapag maalon. Buti sana kapag tumaob ang bangka ay magasilutangan yung mga yun. Ginawa mo naman plastic ay ano. Hindi ibig ko sabihin, buti sana kung marunong sila maglangoy. Kasi kami kahit maalon, nagbabangka pa rin kami at tuwang-tuwa pa nga at natalon yung bangka. Pero din sa amin may dalawa namang daan dito na pwedeng daanan ng bangka. Kapag maalon, dumadaan kami sa tinatawag naming talusan. Yun ay sa ilog ka dadaan. May daan din kasi dito sa ilog papunta sa bayan, kaya nga makakadaan lang kami doon kapag high tide. So yun na nga dahil marami palang gayak itong mga sinundo namin, kaya naman dito na kami sa ilog dadaan sa talusan at sakto high tide naman ngayon. Tigib kasi kami baka kunting alon lang ay tumaob na agad. Ang hirap niyan pulutin sa dagat isa-isa. Medyo matatagalan nga lang pala kami kapag dito kami dumaan kasi nga dito ay pasikot-sikot baga ang daan, hindi tulad sa dagat, direct to the point. So ayan, sige, kayo na muna ang bahala sa akin cellphone. Sila nga pala ay tauhan ni Miss Hart sa kanyang salon, pero sila nga hindi tinuturing ni Miss Hart na parang tauhan lang kundi kapamilya. Ang bait naman pala ni Miss Hart, baka pwedeng paampun. Nga pala walang katig yung sinakyan naming bangka kasi inasahan na talaga namin na makakadaan kami din sa talusan. May parte kasi dito na makihipot ang daan, hindi pwede dito yung bangka na may katig. Kaya naman ang hiram lang ako sa tito ko ng bangka at ang driver nga pala namin ngayon ay pinsan ko. Si Unichan kasi hindi masyadong marunong sa ganitong bangka at ang mga bangka kasi namin ay may katig. Dapat nga pala kapag dito ka dadaan, minor lang ang takbo ng bangka. Bukod kasi sa likuin din yung daan, ay pwede ka ring may makasalubong dito na bangka. O diba kung makikita nyo sobrang kipot ng daan. At saka dapat pala kapag dadaan ka dito, ka rin pamulog-mulog. Pwede kasing lumagapak na lang bigla sa mukha mo ang sanga ng puno o di kaya naman ay lumagapak sa mukha mo ang tulay. Kasi kapag ganitong high tide talagang mababa ang tulay. So yun na nga, nakarating na nga kami din sa bahay at sobrang taas nga pala na naman ngayon ng tubig. Kaya sumampa na naman ang tubig din sa amin. Pero sa loob ng bahay hindi naman abot. So yun na nga, tinuloy ko na nga pala yung niluluto ko kanina, yung balakwit. Tagataan ko nga pala at lalagyan ko ng konting tamis. Tapos papakatihin. Tapos may hipon nga rin pala at kasag, hindi ko na lang nabidyohan. Sila na kasi ang nagluto. So yun na nga guys, kain po tayo. Hindi na nga pala ako masyado nagbidyo, baka hindi sila makarami ng kain. Pagkatapos nga pala namin kumain, niluto ko na rin itong hipon. Ito nga sana iuulam din namin ng tanghalian. Kaso nga lang ay parang mga gutom na sila. Paano tayo tanghali na at ako'y nagugutom na rin, kaya hindi ko na ito isinabay kanina. Mamaya na lang itong hapunan. So yun na nga, alas 4 na nga pala ng hapon at papunta nga pala kami ngayon sa palaisdaan. Gusto daw nila bumili ng sigapo at sila mismo yung huhuli. Yan nga pala talaga ang sadya nila dito at yan ang napag-usapan namin. Ang mamiwas ng sigapo at samahan ko sila sa pangingilaw sa hibasanan. Hiyano ay kagulo ay akala mo sinibad na ng pating ay. Sa bagay kahit naman sino kapag ganari kalalaki ang sisibad sa iyo ay talaga nakakatuwa. Lalo pat ang mga sigapo o grouper fish ay talaga malakas sumatak ng nylon yan. Nakakatuwa yung hatakin kapag yan ang sumibad. So yun na nga, sumunod nga pala na bumiwas ay si Miss Arline. At ayan, hindi siya magkaintindihan kung paano niya hahatakin yung nylon. Ibalik natin, ibalik.
Pinakawalan nga pala namin yung nahuli ni Miss Arline kasi maliit pa. Hindi naman yun mamatay kasi sa labi lang ang sinabitan ng biwas. Dapat pala sa kabilang pitak ng palaisdaan ko na inilagay. Nakapagsumbong na daw yun sa mga kasama. Ayan tuloy, wala nang nasibad. Eh bakit sa taga-video mo naman inahagis yung pain, Miss Arline? Lumipat nga pala kami ng pwesto pero dito pa rin sa pitak na ito. Sa kabilang pitak kasi maliliit pa. Dito talaga nakalagay yung mga malalaki. Yung isa kaninang nahuli na maliit yun ay napasama lang dito. Kaya dapat pala isa kabila ko na inilagay. Ang mga grouper fish kasi o sigapo o lapu-lapu. O ayan, binanggit ko na lahat ha. Kasi alam ko may magko-comment na naman yan. Ano ba yung grouper fish? Ano ba yung sigapo? Yun na nga, lapu-lapu. Kapag may nagtanong pa rin, ano ba yung lapu-lapu? Ay, basta isda. Pang-asar kasi yung mga tanong ng iba. Ano nakikita na nga sa video? Tanong pa. Kayo baga ay lutang. Nagamulug-mulugan pati yung iba sa comment. Ano? Oy, bakit parang nagagalit na naman? So yun na nga mga grouper fish nga pala, sigapo o lapu-lapu. Hindi sila pwedeng pagsama-samahin na magkakaiba ang sukat. Kasi nga kinakain nila yung maliliit. Kaya itong palaisdaan ay pinahatian namin sa gitna. O yun nilagyan baga ng pilapil. Yun yung tinatawag namin pitak. Ang ibig sabihin ng pitak sa amin na yung hati ng palaisdaan. Mas malaki yan! Mas malaki yan. Sabi mo Mas malaki yan. Laki yan. O, tama ng dalawa. Baka makawala ka. Anong masasabi mo? Magaling ka ba humuli? Yes. Yan. Katawa. Hindi na pa kita inahuli. Hindi ka nahuli. Pero good size na siya. Good size na yun. Kamusta ang experience? Masaya, Mainit. mainit. Pero, at the same time, ng singit. Malulungkot ka pa ba? Kung ganyang kalalaki ang mauhuli mo? 3 piraso nga lang pala yung hinuli nila at sila hirapan na nga sa pagbiwas. Gawa ng ang tagal kasi sumibad. May mga sumisibad naman kaya nga lang hindi nila agad mahuli. Kasi sila kapag sila humahatak ng nylon, basta lamang nilang hinahatak. Hindi baga inabigwas kaya hindi agad nakakasabit yung biwas. Sasabawan nga lang pala namin, lalahokan namin itong pagatpat. Tapos ayan, may nahuli nga pala si Unicha na katang. Binigay niya kay Miss Heart at inihaw. Tapos nagluto nga rin pala kami ng pansit habhab. At pagkatapos nga pala naming magmerienda ay mangingilaw naman na kami ngayon. Mamaya na lang kami kakain ng hapunan pagbalik. At gawa ng mabilis laang ang taib ngayon. Tapos habang papunta nga pala kami sa hibasanan ay may nadaanan nga kaming katang din sa may tapat ng aking paminto na palaisdaan sa labas. Kaso nga lang hindi ko nahuli at yan ang daming flashlight na nakatutok sa akin. Ako'y nasusulo. Ang daming flashlight So ayun, may nakita nga pala ulit kami. At si Unicha na nga ang pinalusok ko. At ayun, nahuli niya. Sayang yung kanina, ganito rin sana kalaki yun. Nakarating na nga pala kami din sa hibasanan at nakakita nga agad si Miss Heart ng hipon. At ayun, nahuli niya. Ito. May kimpi oh. Laki ano? Ayan, kunin mo na, kunin mo. Wait, dapat pisilin mo na mga kaali yan. Damas si Heart. Grabe naman kung makapalirit si Madam. Ang sakit sa eardrum. Eardrum pati. So yun na nga nakatakas yung hipon at kinakapangan ni Miss Heart. Hinayaan ko na nga lang pala siya nakapain niya kasi wala naman ditong isda na malala. Mababaw lang kasi. Pero kapag malalim yan, hindi ko ahayaan niya na magkapadyaan ng ganyan. Delikado kasi yun, baka makakapa siya ng stonefish. So ayun, nasa paahan lang pala niya yung hipon. Sabi ko nga pala sa kanya, pisilin niya yung ulo para hindi na makalumpat yung hipon. Kahit kasi malaki ang timba na yan, nakakatakas pa rin sila dyan kapag sila ay pumisik. Tapos ayan, may nakita naman siyang kalantigas. Sila nga pala tuwan-tuwa dito kasi nga daw ay dito ay kahit ang babaw lang ng tubig, marami daw nakukuha. Hindi daw tulad dun sa kanila sa bakong. Sabi ko nga sa kanila, lalo na kapag nangilaw ka dito ay buwan ng February, March, April, ang daming kasag, hipon at saka yung octopus na maliliit na tinatawag naming manala. Ang dami nun sa buhanginan. Mga nakatago lang sila sa balat ng kababy. At saka yung mga pusit na maliliit na kung tawagin ay bobtail squid. Ang dami nun sa buhanginan kapag season talaga nila. Masipit. Hindi. Sirukin mo, may dala ka sirok oh. Yan, tulak mo. Tulak mo. Yan, oh, di ba? Ito laki isa, malaki yan. Oh, laki. Oh, iluwa naman ni maliit. Wala na, pilay na. Nakatuwa naman sila. Bigla na lang napalirit. May nakita nga pala kami ditong tagutungan. Hinuli nga ni Miss Heart at atistingan daw niya kung anong lasa. Sa kabila. Origin na pati ano. Kaya mo yan. Kaya mo po yan. Kinakain ba to? Tagain mo na nga lang. Oh. Ito. Nasaan ba to? Ayan na. Ito na. Ayan, natihaya kasi siya. Patay na. Hindi yan. Boy pa yan. Yan. Malalaki dali. Ate, ilagay ba tong shell na to? Alin? Jonard, bilis eh. Wait lang ito oh. Ito, dali. Oo. Oh, dali, Sarap dali. na inihaw. Dali na, ito oh. So yun na nga guys, pasensya na at anong iingay talaga namin ay ano. Ay, nakawala pa. Ay, ito na. Dito. Oh, Jonard. Ayun, anong baon sa ano yun? Ayun, nakabaon no. Yan. Ito. Ito ang pa-aquarium. Huliin mo.
So yun na nga, may nakita nga pala kaming kasag at dinampot ko na nga lang pala at gawa ng bumalay din sa buhangin. Nagkukwento nga pala itong isang kasama namin, dinampot din daw niya, ginaya daw niya ako ay nasipit siya. Sabi ko nga sa kanya dapat hanggang dito lang niya hahawakan at hindi na yan makakasipit. Baka napasobra yung hawak niya o baka naman ikalantigas yung hinawakan niya ng ganyan. Yung mga kalantigas kasi at saka katang hindi pwedeng hawakan ng ganyan. Maligalig kasi yung mga yun, hindi tulad nitong mga kasag na pamulog-mulog laang. Hindi sila magalaw lalo na kapag sila ay nakabalay sa buhangin. Sinigurado ko na. Ano isda yan? Manabon. Manabon. Dali yun na. Ano yan? Tawag yan. Bangus. Asuhos. Kung hirap naman ito. Ano ba Hindi, yan? hatakin mo. May sard. Gusto ko makaano. Ayan. Lalaki. Magaling talaga yun, ma. Ay, nabalik! Nakahuli nga na naman pala si Miss Heart na octopus. Ito nga pala nahuli niyang octopus, ito talaga yung lumalaki. Hindi ito katulad ng nahuli namin kanina na tinatawag namin gutos. Ganun lang talaga kalaki yun. Ito ay mas lumalaki pa. Ang tawag namin dito ay pugita. Sarap naman sa pakaramdam pag... Oo, para nagsisipsip yung aking mga kalamnan. Tapos ayan nga, nakahuli ulit si Miss Heart. Ito naman ay gutos. Yung ganitong octopus ay yung ganito na talaga ang pinakamalaki nila. Tapos yun na nga, may nakita nga pala akong baliwis at si Miss Arline na nga lang pala yung pinagsibat ko. Tinuruan na nga rin pala siya ni Negro, ay ni Onichan pala, kung paano sumibat ng isda. Kasi kapag sila ay sumisibat, patayo yung pagsibat nila, dapat ay patagilid para matamaan yung isda. Tapos tinawag nga pala ako ni Miss Heart kasi may nahuli na naman siyang pugita. Sabi ko nga sa kanya, dapat hindi mo muna sinibat, dapat ay pinakita mo na sa video kung paano mo sisibatin. Sabi niya, ay sayang kasi baka makatakas pa. Ay hindi, ibalik mo ulit yan at uulitin. May nadaanan nga pala kaming tuyom at nagpakuha nga pala kami kay Negro. Maganda kasi ang laman ngayon ng tuyom kasi maliwanag ang buwan. At nakakamiss rin kumain ng ganyan. Sakto at hindi pa kami naghahapunan. Pinagbukas ko nga pala siya ng isa at patikim namin din sa aming mga kasama. Sarap. Lasang. Bihod nga. Di ba, madam, ano? Oh? Ano? Parang nakapagpalasa yung alat ng tubig. Yun nga, kanina Pero masarap siya. Matamis-tamis siya. Pero feeling ko mas masarap talaga siya sa suka. Sukang. Amelia, yan ang sarap. Nag-promote na. Habang abala nga pala kami sa pagtikim ng tuyom, si Miss Heart naman ay abala sa pagtusok ng mga isda. Aliw na aliw siya sa paninibat. Pauwi na nga pala kami at gawa ng taib na. Tapos may nakita pa nga ako ditong pugita. Si Miss Arline na nga pala yung pinapasibat ko kaso hindi niya makita kung nasaan. Secret, hanapin mo. Tapos nung nakita niya, hirap naman siya kung paano niya gamitin yung pana. Kaya binigay na niya sa akin at ako na lang daw ang humuli. Nung pinana ko nga pala isa galamay lang tinamaan kaya naman ay dinampot ko na nga at baka makatakas pa. Takas mo. Nasa kapitan na lang. May mga nahuli nga rin pala si Negrong alimasag at saka itong isda na liglig. Wala lang, share ko lang. Pauwi na nga pala kami pero si Miss Heart nga ay ginanahan sa paninibat. Dumaan pa din sa may palaisdaan. Nakahuli nga siya nitong tilapia. Aba Miss Heart, parang ayaw mo nang umuwi ah. Pati sugpo ay hinuli niya. Pero okay lang, ito naman ay sa palaisdaan. Sayang nga lang hindi nagpakita yung dalawang katang. Ipapahuli ko na rin sana sa kanya. So yun na nga, ito na nga pala lahat yung mga nahuli namin sa pangingilaw. Marami-rami din pala ito. Iuwi na nga lang pala nila yan at gawa ng may ulam naman na kami ngayon. Yung sigapo at saka hipon. So yun na nga guys, kain po tayo. Meron din pala kami ditong karne. Dala nila. At saka itong hipon na niluto ko kanina. Sarap kumain kapag ganitong galing sa pangingilaw. Lalo na nga kung uulamin mo ay yung mga nahuli mo sa pangingilaw. Ang sarap ng inihaw. Gawa ng fresh from the sea. Paano yung fresh gemma? Tapos yun na nga, kinabukasan ay nagmukbang naman kami ng mga talaba with Amelia sukang yanong sarap. For only 120 pesos nga pala ay meron ka ng Amelia na sukang yanong sarap. Kaya lang wala pa sa online shop pero magkakaroon din daw. Yan nga pala ay produkto din ni Miss Arline. O Miss Arline, baka naman, hala ano daw. Laka uy. Pagkatapos nga pala namin kumain ay naglanguyan naman kami at ayan nga, pauwi na sila. So yun lang, bye.